May isang biro sa mundo ng mga nagsasanay sa immortalidad, ang sektang Kinyon. Sumama ka sa akin. Noong araw na yon, nadagdagan ng isang tao ang sektang Kinyon. At nadagdagan din ito ng isang himala. Sa simula pa lang, nakapulot na ng munting kapatid na itinakda ng langit. Mahirap ang sekta, iyon lang ang masasabi. Painitin muna natin ang sikmura. Ang sarap talaga. Bigla ko lang itong hinabi. Medyo pangit lang. Salamat, kuya. Sino ang nagsabing kuya mo ako? Ang pangalan mo. Kung ganoon, tatawagin kitang Yunyuyu. Tandaan mo ito. Tandaan. Tandaan, Yunyuyu. Yuyu, bakit nandito ka? Umupo ka, pangatlong ate. Nagluto si Yuyu para sa inyo. Iyon ay espiritual na enerhiya. Anong klaseng sabaw ito? Bakit ganito? Pumasok sa katawan ang espiritual na enerhiya. Hindi ba masarap? Inaantok na si Gukinghan, pangatlo. Inaantok na si Gyu. Inaantok na si Gukinghan. Salamat, Yuyu. Kulang ang espiritual na enerhiya. Kapag kulang ang espiritual na enerhiya, walang mabubuhay. Pangatlong ate, pwede ba tayong magtanim ng masasarap dito? Yuyu, teka. Hala, bakit naging berde? Yuyu, isa kang regalong ipinadala ng langit. Ako, nabobo na ba ako sa kakagawa ng sandata? Hahaha. Muling nabuhay ang likurang bundok ng sektang Kinyon. Nasayang na naman, wala ni isang maayos na materyales. Kuya, may regalo ako sa'yo. Nakagawa ako ng mahiwagang sandata. Para sa'yo. Gamitin mo sa pagtatanggol sa sarili.
Ang init at komportable. Hahaha. Sa wakas, nakatagpo rin ng materyales ang isang tagagawa ng sandata. Isang piraso lang na naintindihan niya, sapat na yon. Hahaha, ang sektang Kinyon. Iyon ang sira-sirang sektang pati mga utusan ay nagsitakas na. Sabi nila, hindi na nila kayang bumili kahit bigas. Pero nangangarap pa ring makabangon. Kuya, hindi tayo mahirap. Mayroon naman tayong isa't isa. Hahaha. Manong, may nalaglag sa'yo. Magkano ang kutsarang ito? Bibilhin ko. Munting nilalang, ano ka ba talaga? Siya ang nakababatang kapatid na babae ni pangalawang kuya. Pinto ng bato, pinto ng bato. Pinainom niya si kuya ng mainit na sabaw. Ang aura na ito ay kidlat ng ginintuang ubod. Para sa pagtatanggol sa sarili. Nagkaroon ng ginintuang ubod ang sektang Kinyon. At nagsimula ang lahat sa isang mangkok ng mainit na sabaw. Mataas na uri ng asul na espiritual na damo. Noong nakaraang buwan, hindi man lang namin ito pinangarap. Kumakain din ang munting insekto. Kainin mo ito. Hindi pwedeng kainin yan. Kami ay mula sa lambak ng Yawang. Ibebenta ba ninyo ang espiritual na damong ito? Hindi. Huwag ninyong aapihin ang pangatlong ate. Umalis kayo o manatili at subukan ang espada ko. Hahaha. Hindi natatakot si pangatlong ate. Protektahan ka ni Yuyu. Pinakamalakas ang Yuyu natin. Ang pinakamababang uri, sinasadya ba nilang insultuhin tayo? Ang ganda, inaanyayahan ba nila tayong mamasyal? Ang ibig sabihin, kabilang sila sa mataas na uri. At tayo naman ay kabilang sa mababang uri. Pinakamababa sa lahat ng uri. Kung ganoon, puntahan natin sila at gawin silang hamak na mga tao. Hahaha. Sapat na yon para ilibing sila. Pinagaling ni Lola Buwan si Kuya para maging malakas. Naging malakas si Kuya. Naging malakas din si pangatlong ate. Masayang ipinagluto sila ni Yuyo ng pinakamasarap na pagkain. Gumawa si Yuyo ng 3 putahe. May espesyal na sangkap ang bawat putahe. Kuya, ano po ang nangyari? Hindi ba masarap? Sobrang sarap.
Simula ngayong araw, isa ka ng ganap na disipulo ng sektang Kinyon. Ikaw rin ang pinakabatang kapatid naming babae. Hindi ba pwedeng palakihin ng kaunti ang sirang espadang ito? Ito na ang pinakamalaki nitong anyo. Halika, Yuyu. Buhatin mo ako. Dito ka umupo. Huwag kang magreklamo. Kulang ang mga materyales. Lumilipad na siya. Ang tangkad ni Kuya. Tingnan niyo kung gaano siya katangkad. Ay, mga Diyos. Ang sektang Kinyon ay iyong. Narinig ko na. Narinig ko na. Pumasok kayo sa pinakadulong bakuran. Ano ang ginagawa mo? Kuya, parang hindi gaanong matibay ang espada mo. Yuyu. Sa susunod, huwag mong gagalawin ang kung ano-ano. Ang espada ko. Isa itong espiritual na espada na pangatlong antas. Hindi masama. Halos kasing husay ng nasa amin. Gustong-gusto ni Yuyu dito. Hahaha, sektang Kinyon. Hahaha, mga kapatid. Napakaswerte talaga natin. Bunot tayo ng pinakamasamang kalaban. Kakain si pangatlong ate. Marami nang binalatan si Yuyu. Hahaha, pakainin mo ako. Ang sektang Kinyon. Bakit hindi na lang kayo sumuko agad? Para hindi na kayo matupok at maging abo. At hindi na namin kailangang ilibing kayo. Munting bata, huwag kang gagalaw. Ay, ang espadang nagliliyab ko. Espiritual na sandata na pang-apat na antas. Magkita tayo bukas sa paligsahan. Sektang Liiyang, Sektang Liiyang, Sektang Liiyang. Hahaha, pati ang maputing mukhang iyan ay naglakas loob umakyat sa entablado, hahaha. Laban, kuya. Nanalo si Gukinghan ng sektang Kinyon. Sa unang pagkakataon, narinig ng mundo ng kultibasyon ang pangalang Sektang Kinyon, at simula pa lamang ito. Mga bakal na buto at matitibay na litid ng sektang Tsuantay. Sabi nila, hindi tinatabla ng espada o sibat. Iyan ang gamitin mo laban sa akin. Sige, tama na.
Ano ba ang kakaibang bagay na yan? Ah, munting laruan lang na hinubog ko habang kumakain. Sa susunod, tandaan mong hinangin ng maigi ang baluti. Napakahusay mo, pangalawang kuya. Pagbalik natin, magpagawa ka sa kanya para sa'yo. Isang gagambang gumagalaw. Bilang kapwa alagad ng panggagamot, hinihiling kong magpakita ka ng awa. Magaling ka rin. Paumanhin. Sumusuko na ako. May naipong laso ng apoy sa iyong katawan. Malulunasan ito ng bote ng tableta ng malinaw na isip. Salamat. Napakagaling mo, pangatlong ate. Napakapangit ng pagkakaguhit sa watawat na ito. Mas pangit pa ang iginuhit ng pangalawang kuya. Sektang Kinyon. Nalaman na ba ninyo ang pinagmulan ng batang iyon? Wala kaming matukoy na kahit anong pinagmulan. Para bang bigla na lamang siyang lumitaw mula sa kawalan. Ang kapangyarihan ng paglikha na matagal nang nawala sa mga alamat ay nasa katawan pala ng isang munting batang babae. Naayos na ba ang mga kalaban bukas? Ihalo ang bote ng eliksir sa kanilang pagkain. Walang kulay at walang lasa ang eliksir. Masisira ang kultibasyon ng sinumang nasa ibaba ng antas ng ginintuang ubod kapag nadikitan nito. Yuyu. Masarap naman itong inumin. Medyo maanghang lang. Sige, mas malasa na ngayon. Bakit parang namumutla ang mga mukha nyo? Si Wochen, batang Panginoon ng sektang Shenjian at pinakamagaling sa henerasyon niya, ay nasa gitnang antas ng ginintuang ubod. Bei Wochen. Hindi ka masama. Kaso, ako ang nakaharap mo. Subukan nating tingnan. Hahaha, ang saya ng laban. Matagal na akong hindi nakakatagpo ng ganitong katunggali. Hindi ka rin pahuhuli. Pinakamalakas talaga si kuya. Ang batang babae ba ay mula sa sektan nyo? Protektahan niyo siya ng mabuti. Alam ko. Bukas ang paligsahan para sa apat na pinakamahusay. Samantalahin habang nasa paligsahan sila. Puntahan niyo at hulihin ang batang babae. Kahit ano pa ang maging kapalit. Yuyu, maghintay kang mabuti sa pagbabalik ni ate. Yuyu, hintayin mo ako. Ano ang silbi ng lubid na pansupil ng espiritu? Pumunta ba kayo para makipaglaro kay Yuyu? Ahem, ahem, ahem. Gutom na ba kayo? Masarap ba ang mga kakanin ni Yuyu? Saklolo. Kuya, may 5 tiyuhing dumating para makipaglaro kay Yuyu.
Sila ang isinama rito ni Yuyu. Elder Liu, ano ang nangyayari? Elixir. Kapareho mismo ng ipinadala sa aming bakuran kahapon. Bigyan niyo ako ng paliwanag. Sa ngalan ng sektang Shenzhen, inalis ni Liu Yuan ang kanyang kultibasyon at pinalayas siya sa sekta. Hindi, ginawa ko ito para sa sekta. Mukhang gutom ka. Kinakatawa ng token na ito ang paghingi ng tawad at pangako ng sektang Shenzhen. Kung magkaroon ng suliranin ang sektang Kinyon balang araw, tutulong ang sektang Shenzhen ng walang pag-aalinlangan. Nasa nangungunang 10 ng sektang Kinyon. Ibigay mo ito sa kanya. Ituring mo itong kabayaran sa paghingi ng tawad. Napakabuti mo naman. Tunay ngang nag-iba ang lahat kapag napunta sa mga kamay niya. Iyon ang pangwalong pwesto sa paligsahan ng sektang Kinyon. Pangwalo. Hindi ba sinabi mo noong nakaraan na ikaw ang unang talunan? Ang batong espiritu ko. Napuno ng mga gustong sumali sa sekta ang harapan ng sektang Kinyon. Hindi tumatanggap ng mga tagalabas ang sektang Kinyon. Maaari na kayong umuwi lahat. Hahaha. Bako ng bituin. Lihim na pilak at gintong bumagsak mula sa langit. Sapat na ito para sa 10 taon kong pag-ipon. Panginoon, tanggapin niyo ako bilang disipulo. Hindi mo kailangang yumukod bilang alagad. Bumalik ka at ipagpatuloy ang iyong kultibasyon. Kung may hindi ka nauunawaan, maaari kang magtanong sa akin. Maraming magagandang bagay ang natuklasan ni Yuyu. Nag-iba ng kulay ang prutas na ito. Nagliliwanag ang batong ito. Yuyu, saan mo nakuha ang lahat ng ito? Doon lang. Nagkalat ang mga yon sa buong lugar. Bilisan mo na. Bilang 137, pumasok ka. Tatlumpung taon ng masakit ang lumang sugat ng matanda. Isa-isa lang at gagaling na ito. Walang anuman. Umuwi ka at magpahinga. Napakamabango. Sumingit ka sa pila, tikman mo ang bersyong pinahusay. Hindi na. Natuto na ako. Bawal agawin ang pagkain ni Gray. Kailangang mabusog ang lahat. Narito ako upang personal na humingi ng tawad sa sektang Kinyon. Mangyaring tanggapin niyo ang pambayad at taos-pusong paghingi ng tawad mula sa lambak ng Yawang. Ano sa tingin mo, Yuyu? Sa susunod, pwede mong tanungin si Yuyu kung gusto niya. Hindi mabuting bata ang palihim na kumukuha ng gamit. Huwag kang umalis, huwag. Hindi namamatay ang paglikha. Hintayin mo ako hanggang sa makabalik ako. Sino ang umiiyak? Nabangungot ka. Ayos lang.
Nandito si ate. May isang taong nawawala. Hindi maalala ni Yuyu kung sino siya. Ano nga ba ang pinagmulan niya? Kanina, may kakaibang pagdaloy ng enerhiya. Isang daloy ng espiritual na enerhiya na hindi kabilang sa mundong ito. Hindi iyon mahalaga. Kapatid namin siya sa sekta. Dumating ang tagapamahala ng alyansang Wanxian, ang dakilang Jiang. Hindi na kailangang magpakunwari. Napariito ako sa utos ng alyansa. Nais kong makilala ang batang nagngangalang Yun Yuyu. Ikaw pala yon. 3 buwan pa lamang ang nakalipas, isa ka pang mortal. Ngayon, sagana na ang espiritual na enerhiya sa buong katawan mo. Gaya ng inaasahan. Imposible siyang maging immortal na kagalang-galang ng paglikha. Paano mapapadpad sa ganitong lugar ang reinkarnasyon ng dakilang nilalang na iyon? Kahit sino pa siya. Disipulo siya ng aming sektang Kinyon. Walang sinumang makapagdadala sa kanya palayo. Ako si Tangtu na inatasang humarap sa inyo. Hindi nangangahas ang alyansang Wanxian na manghimasok. Pero kailangan niyong magmadali. Hindi na ito maitatago ng matagal. Walang duda na kumpirma na. Ang reinkarnasyon ng immortal na kagalang-galang ng paglikha. Sa kasalukuyan, nananahan siya sa sektang Kinyon. Noong araw, hinarap ng immortal na kagalang-galang ng paglikha ang kapighasyan ng demonyo. Nagkahiwa-hiwalay ang kanyang kaluluwa. Hindi ko akalaing nagkaroon siya ng reinkarnasyon. Ang kanyang kapangyarihan. Kung sino ang makakakuha nito, siya ang susunod na pinuno ng mga nagsasanay sa immortalidad. Walang kasalanan si Yuyu. Bilang mga tagapagtanggol ng matuwid na landas. Paano natin hahayaang mangyari ito nang walang ginagawa? Napakalambot ng iyong puso. Kapag hinayaan natin siyang manatili, magiging malaking kapahamakan siya. Sa ngalan ng alyansang Wanxian, hindi muna kami makikialam. Ngunit malaya ang bawat nakatatandang pinuno na siya sa atin siya. Hanapin ang sektang Heisha. Sabihin mong may isang malaking kasunduan. Yuyu, oras na para kumain. Halika na, halika na. Nasira na ang balanse ng alyansang Wanxian. Parating na ang unos. Mula pagkabata, ikaw na ang nagpapasya. Ganito rin sa pagkakataong ito. Sa pagkakataong ito rin. Sabihin mo lang at gagawin namin. Ha ha ha. Kung hindi ako makabalik pagkalipas ng 3 araw. Isama mo sila at umalis kayo. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Protektahan mo si Yuyu sa lahat ng paraan. Shen mo ang mamamahala sa pintuan at si Shen Jin ang magbabantay. Kung may masamang mangyari, Shen. Gukinghan, bumalik ang buhay. Naiintindihan mo ba? Tayong 4. Walang pwedeng mawala kahit isa. Ginawa ito ni Kuya para kay Yuyu. Kapag isinuot mo ito, hindi ka na muling babangungot. Salamat, Yuyu. Kuya, bumalik ka agad. Bukas, ipagluluto kita ng siomai, Kuya. Alam niyang maaaring hindi na siya makabalik mula sa paglalakbay na ito. Ngunit kailangan pa rin niyang umalis. Dahil siya ang pinakamatandang kuya. Dahil may mga bagay na kailangang may humarap. Napakalaki ng alok ni Elder Xuanyin. Magkano ba ang halaga ng isang batang babae? Sulit na sulit iyon kung mahuhuli siyang buhay, kahit 3 ulit pa ang idagdag. Hintayin nating kusa siyang mahulog sa bitad.
Ang pinuno mismo ng sektang Kinyon ay dumating ng mag-isa. Mukhang kawili-wili ito. Sige, papasukin mo siya. Saan ka pupunta? Gukinghan. Nakuha na ang impormasyon. Kuya. Kuya, ano ang nangyari sa'yo? Yuyu. Napakatanga mo talaga. Wala ka ng lakas, pero... $100 ng tableta para sa paglilinis ng puso. 80 tapal na gamot sa pagpapatibay ng buto at pulbos na bumabalik sa araw. Pamahid na nagpapabalik ng espiritu. Hindi pa rin sapat. Baiwachen, nangangailangan ng tulong ang sektang Kinyon. Nasa panganib ang sektang Kinyon. Lumabas ang sinumang handang sumama sa akin upang tumulong. Ibigay mo ito sa pangatlong ate. Ano ba itong ginawa mo? Mga candy, masarap ba? Ano ito? Kainin mo at malalaman mo. $300 tao. May mga nasa antas ng sanggol na espiritu pa. Gaano katagal makatatagal ang harang? 1 oras. Ibigay mo na sa amin ang batang babae. Pag-iisipan kong iwan sa inyo ang buong bangkay. Kailangang tumulong si Yuyu. Babantayan natin ito hanggang sa huling sandali. Impossible. Hindi pwedeng apihin ang pamilya ni Yuyu. Sino ka ba talaga? Kuya, inaantok na si Yuyu.
Matulog ka na, kuya. Nandito ako. Hahaha, talagang naprotektahan natin ito. Siya ang nagprotekta rito. Kahit nasa antas ng sanggol na espiritu, hindi ito makawala. Anong uri ng mahika ito? Mula ngayon, magiging kakampi ng sektang Kinyon ang sektang Shenjian. Hindi ako tagapagkaloob ng awa. Mag-ingat ka. Ang muling pagkakatawang tao ng immortal na kagalang-galang ng paglikha. Tunay ngang karapat-dapat sa reputasyon. Suanyin, Suanyin. Maling tao ang ginambala mo. Lene. May bibenta ito sa magandang halaga. Napakatalino talaga ni Yuyu. Dahil araw-araw ay may natutuklasan si Yuyu. Pangkalahatang pagpupulong ng mga sekta ng Alyansang Wanxian. Maraming salamat, Binibini. Kayo ba sa sektang Kinyon ay mga buhay na bodhisattva? Nabigo ang sektang Heisha noong nakaraan. Dahil harapan silang sumalakay. Sa pagkakataong ito, gagamit tayo ng ibang paraan. Maaaring magpanggap ang anting-anting ng pagbabagong anyo bilang kahit sino. Kasama na ang mga tao ng sektang Kinyon. Huwag kang matakot. Tutulungan kita. May mabahong amoy sayo. Katulad ng mga masasamang taong iyon noong nakaraan. Akala mo ba mga hangal kami? Matagal nang. Inaminda ng mga bihag ng sektang Heisha ang plano ninyo. Hindi natatakot ang pangatlong ate. Hindi tayo makapagtatago magpakailanman, kaya puntahan natin sila. Sa sarili nilang teritoryo, pagbabayarin natin sila sa lahat ng utang nila. Iyan mismo ang hinihintay kong marinig mula sa iyo. Bay, bantayan mong mabuti ang tahanan. Kumusta ang aking sasakyang bituing ulap? Mas mabilis ito ng husto kaysa sa sirang tabak ng sektang Shenjian. Sino ang naroon? Ipakita ang imbitasyon. Narinig mo ba? Ang buong sektang Heisha ay natalo ng isang maliit na batang babae. Magandang araw, mga kaibigan mula sa sektang Kinyon. Sinasabi ko sa'yo. Kamakailan, nakipag-alyansa si Xuanyin sa hindi bababa sa 6 na sekta. Ngayon, ilalantad namin kayo sa pagpupulong. Inaakusahan namin kayong kumukupkop ng halimaw. Yuyu. Ano man ang mangyari mamaya. Manatili ka sa likuran ko. Mga kagalang-galang, pakitingnan nyo. Sa katawan ng batang babaeng ito ay nakapaloob. Ang kapangyarihan hindi nagmumula sa daigdig ng mga tao. Siya ang muling pagkakatawang tao ng isang sinaunang halimaw. Kumukupkop ang sektang Kinyon ng isang halimaw. Dapat siyang hatulan ng kamatayan. Ito ang liham ng pag-amin ng sektang Heisha. Sino ang nakasulat sa puting papel na may itim na tinta? Sino ang umupa sa kanila para salakayin ang sektang Kinyon?
Ang sulat kamay ay tunay na tatak ng dugo. Iniwan ito mismo ng pinuno ng sektang Heisha. Xuanyin, ano pa ang masasabi mo? Hahaha, kahit aminin ko pa, ano naman ngayon? Walang sinuman sa inyo ang makaalis ngayon. Lumipas ang 10,000 taon. Bumagsak na sa ganitong kalagayan ang mundo ng kultibasyon. Isang langgam na tulad mo may gana pang mag-ingay. Ang suntok na ito ay kabayaran sa utang mo sa sektang Kinyon. Salamat sa pagprotekta sa kanya ng napakatagal. Salamat sa pagprotekta sa akin. Naalala na ni Yuyu. Pero si Yuyu ay si Yuyu pa rin. Naway maghari ang immortal na kagalang-galang ng paglikha. Ang ika-10 pinuno ng Alyansang Wanxian. Pagbati sa nakatatanda. Kumusta? Sa ngalan ng Alyansang Wanxian. Formal nang itinatag ang paglilitis. Ipatupad agad. Gukinghan, pinuno ng sektang Kinyon. Taos pusong inaanyayahan ka ng Alyansang Wanxian na maging ika-13 nakatatandang pinuno. Upang pumalit sa pwesto ni Xuanyin. Tinatanggap ko pero hindi para sa Alyansang Wanxian. Kundi para sa sektang Kinyon. Mula ngayon, may sariling tuntunin ang mundo ng kultibasyon. May kinatawan ang sektang Kinyon. Paalam. Pinunong Gu, sandali muna. Kagalang-galang na immortal, kailangan ka ng Alyansang Wanxian. Hindi kailangan ni Yuyu ang Alyansang Wanxian. Sapat na kay Yuyu ang sektang Kinyon. Nanginginig na ang mga binti ko sa pagkakatayo. Kailangan kong magmadaling bumalik para matulog. Gutom na ako. Masakit ang ngipin ko. Kumain na ako. Hindi ako gutom. Niloloko ninyo ako. Bumalik na ang sektang Kinyon. Pagpalain mo kami, pagpalain mo kami. Sektang Kinyon, pagpalain mo ang pag-unlad ng aking negosyo. Hahaha. Ngayong gabi, magluluto si Yuyu ng inihaw na baboy. May pangalan na, huwag mo nang kalimutan. Huwag mong ilagay lahat ng halamang espiritu. Magtira ka ng kalahati para tumubo itong muli. 8. Nakikita mo ba ng malinaw, Kinchunzi? Ang ganitong lakas. Sige na, hindi mo naman matututunan. Mga 10 taon na siguro. Dahan-dahan lang dito. Baka masaktan ang bata. Tandaan mo, inuuna ng manggagamot ang puso ng may sakit. Hindi pwedeng kainin ang kabuting ito. Kapag kinain mo, uutot ka ng 3 araw. 3 araw kang uutot. Yuyu. Pagpupugay sa sektang Kinyon.
Buhay pa ang taong iyon. Ano ang balak mong gawin? Kasama ko pero ayoko nang magtago. Ang taong nagtaksil sa iyo 10,000 taon na ang nakalipas. Kung buhay pa siya, malamang ay narito siya. Narito siya. Pupunta tayo sa abiso ng Wanshe. Pero sasabihin ko muna sa'yo. Hindi ito para sa'yo. Ate, saan ka man pumunta, sasama ako. Sige, kasunduan. Pagkatapos ng laban, magluluto si Yuyu ng inihaw na baboy. Parang takot sa kanya ang mga ahas. Kapangyarihan ng paglikha. Ang ninuno ng lahat ng espiritu. Narito siya. Sa wakas, dumating ka rin, paglikha. 10,000 taon kitang hinintay. Ayaw niyang ibigay sa akin ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng paglikha. 300 taon ko siyang pinakiusapan. Sinabi lang niyang hindi pa panahon. Kung gayon, ako na mismo ang kukuha. Noon, ikaw ang taong pinakatiwalaan ko. Naparito ako ngayon para bigyan ka ng huling pagkakataon. Hindi na kailangan. Ngayon, mamamatay ka o mapapahamak ako. Akala mo ba, ako pa rin ang disipulong dating nakikiusap sa'yo? Hindi ba talaga mapapatay ang taong ito? Hindi sa hindi siya mapatay. Una, hindi lang natamaan ang kanyang mahinang bahagi. Bumalik ka. Ibalik mo sa akin. Kagalang-galang na guro. Ako, gusto ko lang maging mas malakas. Tara na. Dito nagtatapos ang kwento. Ang kapangyarihan ng paglikha ay hindi para makipaglaban. Ginagamit ito sa pagtatanim. Lumaki ka. Ito, ang punong ito, buhay ito. Binabago nito ang buong espiritual na enerhiya ng abiso ng Wanshe. Hihihi, nanay. Ay, hindi pala nanay. Ate ang dapat itawag ko sa'yo. Ang kapangyarihan ng paglikha ay hindi para lipulin ang mga kaaway. Ginagamit ito upang lumikha ng bagong buhay. Ito ang dahilan kung bakit pinili niyang magkatawang tao 10,000 taon na ang nakalipas. Hindi ito pagtakas. Ito ay muling pagsilang. Tatlong pinakamataas na uri ng batong espiritual hindi natatawad. Dalawa lang ang napagkasunduan. Ganyan ka sa bawat pagkakataon. Ito ang tableta ng paglikha. Ang inom nito ay magkakaroon ng kaunting kapangyarihan ng paglikha sa katawan. Bagaman napakahina nito, sapat na ito upang dagdagan ng 100 taon ang buhay ng karaniwang tao. Pagbabagong Diyos. Kaya pala, ang init ng yakap ni ate. Masyado ka lang talagang mahilig matulog. Salamat sa inyong lahat. Lumaki kang malusog at mabuti, ha? Nagtanim siya ng isang puno. Ang pagdidilig dito ay ang 10,000 taon ng paghihintay at isang init na muling natagpuan. Tindahan ng dagat, Rui.
Kayamanang Kinyon. Pang-apat mula sa hulihan. 3 taon na ang nakalipas. 4 lamang ang miyembro noon ng sektang Kinyon. 3 sira-sirang kubo. Ngayon, nakatayo tayo rito. Hindi dahil sa swerte, kundi dahil mayroon tayong tahanan. Yuyu. Kung wala ka, wala rin ang sektang Kinyon ngayon. Sa'yo ang tsapa na ito. Kuya. Sabihin mo. Ang paglikha ay hindi basta paggawa. Ito ay pagtulong. Gusto na talagang sumibol ng binhi. Tinulungan ko lang itong pabilisin ng kaunti. Huminahon ang lahat. Damhin ang mga ugat nito. Pakinggan ang tinig nito. Ito ang unang pagkikita ninyo ng halamang espiritual. Dapat ganito ang init ng apoy, mainit ngunit hindi naglalagablab. Hintayin. Pantay ang init at hindi kumakalat. 60 taon na. Sa wakas, nabuo na ang tableta. Binibini, napakalaki ng kabutihan mo. Hindi ko ito kayang masuklian. Tabi, makikiraan. Makikiraan, tabi muna. Tapos na ang klase, sabi ni ate. Kung may tanong, bumalik kayo bukas. Paalam sa inyong lahat. Napakasimple ng mga tuntunin. Hanapin ang 5 gintong bulaklak na nakatago sa lihim na lupain. Panalo ang unang makakumpleto sa mga ito. Pustahan tayo, mananalo si Baywatchen. Pustahan tayo sa pinakamaliit na yon. Ang pangalan niya ay Munting Bato. Hindi ako tataya. Sinabi ni ate. Hindi nakakamit ang paglikha sa pamamagitan ng pang-agaw. Kailangang maniwala. Natalo ako pero hindi sa antas ng kultibasyon. Natalo ako sa puso. May mahalaga akong balita para sa lahat. Sa pagsubok na ito sa lihim na kaharian, walang nagwagi sa unang pwesto. Dahil sabay-sabay na nakarating sa hantungan ang 17 disipulo. Bawat isa ay nakakuha ng gintong bulaklak. Sige na, ako na ang mali. Nagparaya lamang. Kuya, tingnan mo, lalo na namang lumaki ang tahanan natin. Engan. Kaninong kaarawan ngayon? Hindi ito kaarawan. 3 anibersaryo ito mula nang dumating si Yun Yuyu sa sektang Kinyon. Hahaha. Ang kandilang espiritu ay dapat hipan gamit ang kapangyarihang espiritu. Naghanda ng mga regalo si Yun Yuyu. May para sa bawat isa. Ito lang, salamat. Yuyu, wala ka bang itinira para sa sarili mo? Sapat na sa akin ang larawang ito. Dahil kayong lahat ay narito sa loob. Yuyu. 3 taon na ang nakalipas nang tanungin mo ako. Kung mayroon ba akong tahanan? Ngayon, isinulat ko na ang sagot sa kasaysayan ng sekta. Sa araw na ito, hindi lamang disipulo ng sektang Kinyon si Yun Yuyu. Ang sektang Kinyon ang tahanan ni Yun Yuyu. Maligayang pagdating, maligayang pagdating. Aralin ngayon pagtatanim ng mga halamang espiritu. Ang mga halamang espiritu ay parang tao. Kailangan nilang masikatan ng araw. Kailangan din nilang uminom ng tubig at makarinig ng papuri. Halika, sabay-sabay tayo. 8. Napakahusay ni ate. Inaanyayahan ng alyansang Wanxian ang sektang Kinyon. Upang maging susunod na pinunong sekta ng alyansa. Hindi tatanggapin ng sektang Kinyon ang posisyon ng pinuno ng alyansa. Ngunit handa kaming maging tagapagtanggol ng sekta. Isa na naman itong espada. Pero kung ikukumpara sa unang espada ni Yuyu, medyo kapos pa rin.
Dahan-dahan at banayad sa puntong ito. Tandaan mo, hindi ka nanggagamot. Tumutulong ka sa kapwa. Yuyu, oras na para bumangon. 5 minuto pa. Anong oras na? Kung matutulog ka pa, oras na ng tanghalian pagbangon mo, tamad. Heto na naman kayo. Hindi ko mauubos ang lahat ng ito. Kahit hindi mo maubos, kailangan mo pa rin kumain. Masyado kang payat. Ha? Ate, nakikiusap ako sa'yo. Pero sabi ng pangalawang kuya, hindi siya nakikipagligawan. Kung ganoon, paano si pangatlong ate? Sabi ni pangatlong ate, bahala na ang tadhana. Tatanggap ba ng disipulo ang pinuno ng sekta? Sabi ng pinuno ng sekta, hindi siya tatanggap. Sandali, isa-isa kayong magsalita. Naipasa na ba ninyo ang takdang aralin sa paggawa ng sandata ngayon? Kuya, alam mo na naman agad. Pangalawang kuya, may itinatago ka. Ah, wala yon. Umuwi ka na at matulog. Yun yuyu, tumayo ka riyan. Dong, tumayo ka riyan. Pangalawang kuya, para kanino ang palamuting pang-ipit sa buhok na yan? Engan, isusuot ko ito para paglaruan. Sinungaling, wala kang ang buhok na mapaglalagyan yan. Kung ang tinutukoy mo ay ang bagong dating na dalaga mula sa Akademya ng Paglikha. Pumunta siya sa bulwagan ng pagpapagaling ngayon at hinanap ka. Ano ang itinanong niya? Tinanong niya kung may iniibig ang pangalawang kuya niyo. Pangalawang kuya, laban lang. Lakipan mo naman ng kaunting lambing. Ang tigas ng ulong ito. Kumusta? Mabuti si kuya. Matatag ang espada niyang enerhiya. Mabuti naman kung ganoon. Bilog ng pagbabagong Diyos. Ganap na sa yugto ng pagbabagong Diyos. Isang hakbang na lamang bago umakyat sa immortalidad. 7 araw na akong hindi umiinom ng tubig. Medyo nauuhaw na ako. Hindi mo man lang ba masasabing masaya ka dahil nakalagpas na ako? Masaya ako. Bago na. Mula ngayon, saan man magpunta ang kuya, sasama ako. Alam ko. Sabihin mo sa kanila na kumakain ang pinuno. Nagluto si Yuyu ng nilagang baboy ngayon. Nanganganib ng mabasag ang selyo ng daigdig ng mga demonyo. 3 buwan sa pinakamatagal. Nalalapit na ang kalbaryo ng demonyo. Mas malala ito kaysa sa nangyari 10,000 taon na ang nakalipas. Bantayan ang bawat sekta ang teritoryong ipinagkatiwala sa kanila. Sa pangunahing larangan ng digmaan, darating ang sektang Kinyon. Sasama sa iyo ang sektang Shenzhen. Ipaubayan niyo sa akin ang bitak. Puntahan niyo at labanan ang mga halimaw. Nakarating na ba si Yuyu? Katatanggap ko lang ng balita. Paparating na siya. Nakarating na.
Hindi ito karangalan. Ito ay isang pananagutan. Tinatanggap ito ng sektang Kinyon. Sige, mula ngayon, ipinagbabawal na ang lugar na ito. Hindi ito ipinagbabawal na lugar. Kami ang nagbabantay dito. Walumpung taon na akong nabubuhay. Ang pinakamalaking biyaya ay ang hindi ko pagpili sa maling panig noon. General. Sandali, gusto mo bang mamatay ang matanda sa biglang pagkatakot? Nandito na naman para makikain. Makikain, ano naman ang masama roon? Ito ang tawag sa palitan ng mga sekta. Ano ang tinitingnan mo? Tinitingnan ko ang pamilya natin. Sa talumpati ng pagtatapos. Ari ito ng pangalawang kuya. Sabi niya, regalo raw ito sa mga disipulong magtatapos. Salamat, ate. Nagtapos na kayo rito. Pero palaging bukas ang sektang Kinyon para sa inyo. Hindi bilang mga disipulo, kundi bilang pamilya. Hahaha, galingan nyo. Kuya. Lumabas ka at huwag mong ipahiya ang sekta. Siya ang pangalawang kuya. Kuya, dumarami ang mga tao sa pamilya natin. Kakayanin ba itong iguhit lahat? Kung kulang ang papel, gumamit tayo ng mas malaki. Yakap kay tatay. Yakap kay guro. Sabi mo kahapon, gwapo ako. Masakit kapag inaahit ni tatay ang balbas niya. Ganito ba ang tamang paraan? Mali lahat. Kung ganoon, tulungan mo naman ako. Hindi, dahil ang pagkakabit mo ay nakatutuwa. Kuya, kakain tayo ng steamed fish ngayon. Ate, gusto kong kumain ng pulang pagkain. Kumain ka hanggang mabusog. Kuya, salamat sa pagsagip sa akin noong gabing iyon. Engan. Nakasabit ng tabingi. Kaunti sa kaliwa, hindi sa kanan. Sige na nga, maganda na rin kahit ganito. Hahaha. Tatay, bakit mo pa itinatago ang lumang sandatang iyan? Dahil iyan ang pinakamagandang sandatang nahasa ni tatay. Noong araw na yon, akala ko isang himala yon. Kalaunan ko lamang nalaman. Ang himala ay hindi ang bagay na nahahawakan mo ang nagbabago. Ikaw mismo ang nagbabago. Pangatlong ate. Nakita mo ba? Sektang Kinyon. Sumama ka sa akin. Salamat, kuya. Engan. Salamat, pangalawang kuya. Salamat, pangatlong ate. Salamat sa inyong lahat. Mahal ko kayong lahat.